Good news muna. Hindi, ano to, pampasaya. Ano to? Oh, yan. Ano Disney Princess meets Showgirl. Pampasaya nga, hindi good news. Ayan. Disney Princess meets Showgirl. Sara Duterte dance to Taylor Swift hit in Snow White costume. Oh. Snow White, Botchog edition. Ano masasabi mo dyan? Hindi. Ako doon naman sa nanonood, hindi kasi ako hindi masyadong mataas yung taste ko sabi ko nga is kay Sara, nagagandahan ako diyan sa Vice Presidente. May mga anggulo na maganda yan si Vice Presidente. Merong mga anggulo na stress na yung itsura niya. No, pero ako totoo, nagagandahan ako doon sa itsura ni Bicep. Lalo na nung pagkakapanalo pa lang nila siguro yung okay pa yung unit team. Yun, nagagandahan ako. Pero ano ba ginawa niya diyan? Bukod sa nag-costume ng Hindi, nagsayaw yan may sayaw sila. Alam mo na, yung typical na nila, na choreography, no? Tapos syempre, alam mo naman kung paano sumayaw si VP. Kaya medyo parang tumaba siya Hindi ko alam kung dun sa makakuha ba natin na medyo tumaba kumpara dun sa tamo, 'di ba? Medyo botchog. Nasaan na? Makita mo ba? Siguro stress na siguro. Ang daming kailangan ipaliwanag na hindi maipaliwanag ikaw ba naman? Siyempre, dadaanin niya sa kain. Alam mo naman kapag yung utak ang gumagana, mas nakakapagod yan kaysa physical na gawain. Oo. Lalo na diba? Pagka nag-iisip, no? Usually nga, pagka meron yung ibang mga genes, no, ng tao na pagka mas stress, mas kumakain, mas tumataba. Pagka nagtutulog kahit pagka-stress. Pag stress ako, hindi ako makatulog noon. Yan. May erap ako kapag pag stress ako. Hindi ako makatulog kasi talagang gusto ko dumating na yung kinabukasan para yung pinanggagalingan ng stress ko matapos na. Tsaka masolba mo na. Masolba ko na. Tsaka ako yung wag mo akong bibitinin yung sasabihin mo sa akin, pagka may sasabihin ako sa iyo pagdating mo na dito o kaya bukas o basta pag dumating na yung ganito, ayoko nang ganon. Kasi yun, iniisip ko nang iniisip yun. Hindi ka hindi ikaw yung taong di nagpo-procrastinate. Yung ba tawag doon? English Kapag ka-English, mahina tayo. Kung tama rin yung sinabi ko. ang kailangan para sa akin, ang kailangan, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng buo. Huwag mong sa akin. Miski doon sa sa misis ko, hindi pwede, hindi uobra yung gano'n na. Basta pagka na sabihin mo na ngayon. Ayoko na nag-iisip. Ikaw ganun ka rin ba? Sa opposite naman, ikaw sasabihin mo rin kagad sa misis mo kung may problema from your part. Rekta ako. As in, rekta ako. Pero like example, di ba merong mga gumagawa niyan, kaya nila ginagawa yung mga ganon kasi not sure pa sila or baka mabigla yung tao. Di ba? Basta parang inuunti-unti nila. Ang sa akin, ang style ko dyan, ang ginagawa ko is kung ano yung makakapagpa-gaan agad, yun una yung ibubungad ko. Kung ano yung pero pa rin, tinatansya mo pa rin kung anong tapos rekta yung mga sasabihin. So ganun, kunyari, like example, si Banat Boy, no? Hindi naman ikaw yun, Mayor Vico ka. Si Banat Boy, nakita ko ng babae, 3 babae. Tapos sasabihin ko sa asawa mo, di ba? Mrs. Ganito. Alam mo, ang unang umpisa ko diyan, alam mo, bilang lalaki, parte ng pagkalalaki yung ganito, kaya yung merong babae, dumadaan sa buhay ng tao yan. Ganon. So siya ngayon, medyo kalmado na. Nako, okay, sige. Mukhang may problema. Pero since parang common naman, di ba? Parang So ganun akong style ko. Pero yung kay Vice Presidente, kailangan niya talaga magpaliwanag doon sa mga confidential funds Pero tagal niya na rin na-postpone niya, na tagal niya nang dinelay yung mga pagpapaliwanag niya. Kasi wala namang paliwanag talaga. Wala naman talagang paliwanag. Biruin mo, parang
yung labing-anim na lawyer nilang hinire na mga top caliber lang. Parang nagmukhang pulpul eh. That's, 'Di ba? Kasi kung ako maano ko, tawag ito, masiyasat akong tao. Iisipin ko hindi itong mga lawyer na to hindi nila kayang ipagtanggol doon sa way na ini-issue si Sara Duterte. Kaya ang ginagawa nila technical ang dali nila. Technical yung para ma-dismiss. Oo, ganyan nga ginagawa nila ngayon. Siguro parang hindi kaya sa argumentuhan. Yung mga technicalities na lang ang doon na lang nila dinadaan. Humanap tayo ng technicalities kasi diyan sa impeachment tungkol doon sa confidential funds, wala, talo na tayo diyan. Sa iba tayo bumanat. Parang gano'n yung parang gano'n sa submission, ganyan. Tingin ko ako kahit hindi ako lawyer. Tingin ko kahit hindi ako lawyer, kahit yung mga lawyer ni Sara, kaya ko talunin yun eh. Di ba? Di ba? Agree. Kasi nandyan na, nasa harap mo na yung mga ebidensya, etc. Kaya nga feeling ko, kaya ayaw nilang mabuksan man ni minsan at marinig ng tao ni minsan yung mga ebidensya patungkol doon sa impeachment niya. Kasi talo na sila, siguradong talo na sila, yan ang pagkakatansya nila. Speaking of impeachment, sa tingin mo ba sa February may magsasampa ulit niyan? Meron yan, 100%. 100% may magsasampa niyan ulit. No? I think yung tag team medyo gigil eh. Si Tito Soto tsaka si Pampilo Lacson parang gusto nila eh. Anong team? Sila? Yung tag team ng Senate. Tag team, Si Blue Ribbon tsaka si Senate President. Parang medyo gigil sila na ano yan eh. Paborito ko yan, dalawa na yan sa Senado ngayon. Pero for sure sa House pa din yan, no? Siyempre doon mag-uumpisa yan eh. Doon pa din mag-uumpisa yan. Pero ang tingin ko pulido na yan. Yan ang nakakatakot, yung pangalawa, kasi magiging ano na yan eh. Wag lang baka merong gumawa ng mga congressman. Pero actually mahihirapan naman eh kung gagawa ng peke-peking ano. Kasi 'di ba sinasabi nila, baka mamaya merong pumeke na yun nga din kasi nakakatakot nila. Yung president nga, 'di ba, walang president. So ang naging president ngayon since actually nagtatlo, 'di ba? Parang kunyari magpasa tayo ng impeachment ngayon, tapos merong isang mag-impeach din, may kausapin lang din na congressman, dalawa na yung pinasa. So parang mali na naman, technicality na naman ng pag-uusapan. Pero 'di ba bago magpasa ng impeachment, kailangan merong 1/3 ng Congress na nakalagda. Pagka pwede pa na ano muna yun eh, submission, pagka tapos ma-consolidate o nang pagka nagpa ng pirma, saka ipapasa. Saka i-consider na napaka ng batas natin no, yun nga yung lumalabas eh, kasi parang kagaya nung naging argument ko one time, kasi nakalimutan ko kung sino yung kadiskusyon ko, no? Parang kung mag-aano ka pala, ganun na lang gagawin natin. Kunyari may mag-i-impeach kay PBBM. May nagpasang isa, malakas yung ipinasa. Di gawin natin, magpasa rin tayo. Tapos kumausap ka lang din kasi kailangan may mag-i-endorse yung congressman na isa eh. Kung i-endorse niya, di dalawa na. Pagka gano'n, parang napaka walang kwenta ng batas natin. Di ba? May butas nga. Sobrang lala ng butas kapag gano'n. Siguro yan, dinadaan na lang ni Inday Sara Duterte sa ganyan-ganyan na sa bagay naman sa kanya. Para sa akin, bagay naman sa kanya. Alam mo naman, mahilig ako sa malaman-laman. Joke lang. Yung thick, no? Biro lang yun.